Natatandaan mo ba kung nasaan nakatira yung asawa ni Sherman? Gusto ko siyang makausap eh. Para makatulong sakali sa mga anak. Kahit hindi na kay Sherman. Nakipag-usap lang tayo ng maayos about sa mga bata. Baka sakali makatulong din. Ito kasi matulog si tatay. Alam nyo naman yung mga alaga, hindi sabay-sabay kumain, kaya si tatay ang sabay po ngayon. Kumusta naman ang maghapon mo dito tayo? Okay ka lang? Okay lang naman po. Okay lang, very good. Yan mga kababayan. Ano to? Ba't ang lalaki nitong corned beef nyo? Gulay at saka corned beef yung ulam namin guys. Kain po tayo. Tay, pag lagi ka dito tay, tataba ka. Madaming pagkain ho eh. Marami pagkain. Paano hindi marami pagkain tay? Ang dami rin nating alaga. Maya kumakain yan. Eh si Bandam pa lang eh. Di ba? Kaya maraming pagkain. No? Kain po. Ginataang langka. Bawal ang diet pag gulay ang ulam ni Daddy Frankie. Kita mo si Charmin tay, tulog na. Andyan, nanonood kanina. Nanonood pa. Pero may time na maaga matulog yung mga yan tay. Pero kanina, pumasok na eh. Tutulog na siguro. Gulay ka tay, ha? Wow. Sinsya ka na tay. Dito talaga hindi kami mahilig sa karne. Isda gulay. Maganda ho itong mga gulay-gulay. Para malayo sa sakit. Kasi yung mga tao dito, siyempre pinapagaling, pinapagamot. Tapos pakainin ng karne, medyo mahirapan yung katawan nila. Pero pag gulay, maganda. Sa bahay nga ho, yung ginagawang chapsoy sa nagulay-gulay sa palengke. Yun ang pinabibili ko lagi. Dapat ganun tayo kahit na pinaka-importante yung nagluluto tayo sa bahay. Mahirap yung bili-bili lang. Hindi sapat yun. Pwede naman yung bili-bili pang emergency. Pero pag nasa bahay, kailangan luto talaga ng gulay, no? Wala yung tinanim ko na gulay-gulay doon sa paligid sa bakod. Inispirahan naman nila ng... Ay, yung panda mo. Oo. O, pati siya nanguluntoy. Wala, pati yung kamuting lanot. Oh, sayang. Namatay. Ba't naman nila inisprehan? Hindi ko nga wala. Mayroon naman yung pagsabihan sila. Oo. Dahil kanila naman yun. Yung lupa. Ano lang ako kami doon. Kawawa ka naman tayo. Pero minsan parang pagdadamot na yun, no? Kasi kitang-kita Yun mong na, gulay eh. Ano ba yun? Tawag doon sa Pangasinan, siblet. Kinabangan lang nga Kasi eh. alam naman nilang matidisgrasya yun pag inisprehan mo eh. Oo. Dapat iniwasan man lang para may pangkabuhayan, di ba? Malayo naman sa ako. Sa palay, bakit namatay pa? Ang ganda eh. Ang ganda ng mga talbos. Sayang. Ay, Mapagkukuhaan sana ng ulam, no? oo. Siblet, may tawag doon sa amin tayo. Nakakatamad magtanim ulit. Pagka gano'n. Baka gano'n din ang gagawin, di wala rin. Nakakatamad na ako magtanim ulit. Dahil baka yun din ang gagawin pagka ano na. Mm-hmm. Sayang lang ng... Pagod. Ayan, tay.
Mga ganun, ipagdasal mo na lang. Ha? Oo. Pag-pray natin. Si Papa Jesus na lang bahala sa kanila. Tama. Kaya yung mga ginugulay ko pagka ano na yung tag-ulan, yung ligaw na ampalaya, marami din doon sa kakahuyan doon. Oo. Yun na lang kinukuha ko. Tay, natatandaan mo ba kung nasaan nakatira yung asawa ni Sherman? Gusto ko siyang makausap eh. Hindi si Laika ang nakakaalam nun. Yung panganay. Hindi ho, yung pangalawa sa bunso. Yung sinasabi ko sa inyo noon dali. Ay, yung anak nyo isa? Yung kapapanganak lang itong nakarambuan. Tay, gusto kong makausap yung asawa ni Charmaine para makatulong sakali sa mga anak. Kahit hindi na kay Charmaine. Magkaroon lang ako ng ano. Pero yung yung lula ni, hindi ko pa nga nakikita yun. Yung mga lula daw yung mga bata. Sabi ni Laika, nagbigay naman daw ng itong bago magpasko yata yun. Nagbigay daw ng 1.5, pa 500 sila. Tatlo. Pero hindi ko pa Nakipag-usap lang tayo ng maayos about sa mga bata. Baka sakali, makatulong din. Oo. Malaking bagay na rin yun. Lalo na sa pag-aaral nila. Opo. Ay, iniisip ko tayo, yung mga bata, kawawa. Oo. Diba? Kahit nga ako eh. Minsan, pag naiisip ko yun, saka si Charmaine, yung itong nanay nila, Pero kung ikaw tay, naiiyak na lang ako eh. naiyak ka na lang. Oo. Pero kung ikaw sana tay, mayaman ka, hindi ko na siya, hayaan ko na. Pero siyempre, mahirap kasi ang kalagayan nyo. Kaya gusto ko lang makausap, ipaalala na bigyan niya ng pansin yung 3 bata. Bilang tatay, baka sakali, di ba? Eh, kung ayaw niya, wala tayong magagawa. At least nag-try ako or nag-try tayo. Di ba? Walang masama mag-try. Wala namang masama ho yun. Opo. Yung mga kababayan. Doon yata sa Pasay ang tinitirahan nun eh. Ay, kung Pasay, malapit lang. Nandoon tayo bukas, malapit lang ang Pasay. Makati ako eh. Kabilang barangay, Pasay na. Pagtawid lang ng Osmeña Highway, Pasay na po. Yun lang kung sa looban. Looban ng Pasay. Kahit saan looban pa yan tayo. Basta may address tayo. Oo. Kabisado ko na po yung Pasay. Kahit Dapat sana si Laika ang makunta. Baka siyempre alam siguro niya ng phone number nila. Pati nga yung anak ko sa Taguig, hindi ko pa alam kung saan doon. Nandun si Charmaine, pinuntahan yung panganay ko, pinasyalan. At nadatnan daw yun, nakalugbog na lang sa gilid ng dingding nila. nalugmok na lang. Oo, Kawawa mo. halos hindi na lang makausap daw. Kaya pinilit niya inuwi sa probinsya, sa Quintin. Corn beef tayo. Masarap yung corn beef. Kaya minsan, matigas din ang ulo ni Charmy kasi Ganun talaga tayo pag wala sa katinuan. hindi nung naipagamot namin dito sa Dagupan, gumaling. Tapos gusto na naman bumalik sa Maynila.
Sabi ko, baka pupunta ka na naman sa kaludin mo. Sabi ko, hindi, magtatrabaho ako. Tay, kanin pa, ubusin mo para lumaki ka. Hindi, halos hindi ko na Tay, maubos. may tanong lang ako, Tay. Siyempre, lahat tayo may pangarap. Paglaki mo, Tay, anong pangarap mo? Hindi na ako lalaki. Ha? Hindi na ako lalaki. Ay, hindi ka nalalaki. Hindi, no, ibig kong sabihin kasi, nung maliit ka pa, siyempre may pangarap ka. Oo. Oh. Hindi na. Ano pangarap mo noon? Driver mechanic sana. Oo. Eh, naudlot yun dahil yung mother ko na nagkaano sa akin na mag-aaral sa Ordanita. Hmm. Doon naman siya binawian ng buhay. Sa Ordanita? Hindi ako sa bahay. Hmm. Kaya yung balak niyang paaralin ako sa Ordanita sa Manamtan, Oo. Ah, hindi ka na napag-aaral? hindi na ako napag-aral kasi wala na siya eh. Namatay na. Alam mo ako, Tay, noon, high school ako, nagtatrabaho ako dito sa bayan ng Malasiki. Sabi ko, gusto kong course HRM, Hotel and Restaurant Management. Kaya lang, wala. Sa hirap ng buhay. Pero tinuloy ko pa rin. Nagluto na lang ako. Mm-mm. Awa ng Diyos naman. Ito pa rin. Nangangarap pa rin. Tay, kanin pa para lumaki ka. Ubusin mo. Tapos ilagay mo lahat yung gulay. Ilagay mo lahat yung corned beef. Oo. Huwag ka mahiya sa amin, Tay, ha? Tinan mo ako walang hiya. Busog ako. Eh, kahit nga ako dati, busog na rin din. Kain ka lang, Tay. Tay, Sprite. Ah. Ano rin ako, construction din ang matagal kong pinagtrabuhan. Construction din. Pero at least, Tay, sa edad mong yan, malakas ka pa. So very lucky ka. Yung mga iba nga dyan, 40 pa lang, hinihila na yung paa. Ah. Kaya very lucky ka, Tay. Di ba? Hindi ko sinasabing mga kasama ko yun. Hinihila na yung paa. Opo, Tay. 40 pa lang. May hinihila na niya yung paa. Tapos may 50 pa lang. Nakakalbo na. Hindi ko sinasabing sa Team Daddy Frankie yun, ha? Di ba? Si tatay, ang kapal pa ng hair. Pumuti Ayan, lang. medyo dito sa... Ay, mas makapal pa yan. Eh, tignan mo yan sa akin, o manipis na. Eh, sabi ko sa mga anak ko noon, nag-aaral pa sila. Sige, hanggat kaya ko, Mm-mm. mag-aaral kayo. Kasi wala akong maipamamana sa inyo, kundi yan lang pag-aaral. Mm. Eh, itong dalawang bunso, wala. Tay, may tanong pa ako. Inom ka muna ng Sprite. Ayun. Inom ka marami, Tay. Alam mo, Tay, kahit na gulay-gulay lang, pag lagi tayo nagiinom ng maraming tubig, parang ano dun, yung papaya din, pag laging dinidiligan, maganda yung usbong. Pag kulang sa tubig, kuluntoy. No? Kahit anong tanim mo, pagka laging nadidiligan, No. talagang yumayabong. So, ibig sabihin, nagdidilig ka pa rin hanggang ngayon, Tay. Oh, Oh, ang galing. yung mga tanim-tanim ko rin. Ay, yung mga tanim-tanim mo, lagi mong dinidiligan. Gaano kadalas, Tay? Umagat hapon. Kaya mo pa? Ah, Malakas pa. Sana all. Tumatawa si Sam. Masayahin pala si kasi tatay. wala din gagawa kundi ako. Ha? Wala Wala ibang gagawa kundi ikaw lang.
Yung mga kababayan, kanina nung nag-uusap kami ni tatay, umiiyak yan. Nakita niya si Charmaine. Ngayon, tumatawa na. Pinapatawa ko siya mga kababayan na at home natin. Sprite ba tayo? Tama na ho. Tama na. Tayo, may tanong pa ako. Siyempre, mahaba na yung experience mo mula pagkabata hanggang ngayon. Aha. Ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Maganda. Oo. Yung hindi mo malilimutan, yung pinakamasaya nangyari sa buhay mo. Ang ano ko, yung nung nag-asawa ako, Mm-mm. masaya rin. Dahil kung bago ka pa lang, wala pang gaano pinoproblema. Dalawa pa lang ang ako at saka yung asawa ko lang naman Oo. ang iniintindi ko. Oo. At saka yung dapat na gawin sa sariling bahay. Mm. Ganun. Pero nung umano na sila, nadagdagan na, Nagkaanak na. ah, Ah. doon na ako ng problema dahil walang lumalabas na gatas ng nanay. Ah. Puro gatas lang ang binibili. Yung mga anak mo, hindi Kinabuhan. breastfeed. Hindi ho. Oh, Lahat lahat sila ng lima. gatas ng anak mo, binili. Lahat sila 5, So, puro binili. walang dumidi sa nanay. Oh. Kasi walang lumalabas eh. Walang lumalabas talaga? Ah, Paano mo nalaman na walang lumalabas? nung bagong panganak, nung panganay ko, Mm. pinadidide, wala talaga. Wala talaga lumalabas. Kasi alam mo Pigayin mo, sabi kong gano'n, pigayin mo Oo. para umano yung daluyan ng gatas. Oo. Sabi ko, ginaganyan naman niya. Mm, Wala wala. talaga. Kasi sabi nila tay, ang bata malakas, hindi sakitin pag breastfeed sa nanay. Oo. So kahit isa sa mga anak mo walang dumidi, Wala. ay sinong dumidi sa asawa mo? Wala. Ba't ka tumama? Yung tanong ko tay, sinong dumidi na mga anak mo? Wala. Talagang dumidi. Pati nga yung anak ni Charmin, Oo. yung panganay, natikman din niya ng gatas. Mm. Nung huli na dahil nagkaganyan na nga siya. Oo. Pero yung dalawa, binagatas ko na naman ulit. So, talagang So ibig sabihin, pinakamasayang nangyari sa buhay mo ay nung nag-asawa ka. Kasal din kayo nun tay. Hindi rin ako. Hindi na kayo nakapagpakasal. Pero yung pinakamasaya nangyari sa buhay mo. Tapos, yung pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo, Nung namatay na. ano namatay na yung asawa mo? Ba't ka tumatawa? Itong 2024 lang naman. 2024 lang naman. April. Oo, yun nakwento mo sa akin na parang nangonsimisyon siya kay Charmaine. Oo. May sakit na rin na Hmm. hindi rin namin may gagamot dahil wala nga ako eh. Wala talaga. Hindi, ganun talaga ang tay. Papel ng mahirap. Yung parang linya natin mga mahihirap. Pag nagkasakit tayo, Wala na. hihintay na lang. Kasi wala tayong pera eh. Kahit gusto mo man, alangan naman magnakaw ako. Opo. Ang pagpagamot ko lang. Mahirap naman yung Kaya si Charmaine talagang hindi napapagamot, no? Nung ito na. hindi ho, dati 2 beses din na ipagamot yan. Opo. Una sa Bagyo. Mm. Kasi kaya na ipagamot namin yan noon, yung ate niya, yung panganay ko, napunta din sa Dubai. Mm. May anak ka rin nag-abroad. Oo. Pero nag-abroad, may 2 anak na naiwan sa akin. Yung anak mo nag-abroad. Kasi parang naghiwalay sila ng asawa, kaya nag-abroad siya. Mm. Ano lang, 2 taon lang yata yun. Sa Dubai. Oo. Tapos umuwi na rin. Nung umuwi, nagbakasyon, naikwento niya sa akin na parang gusto pa niyang bumalik. Oo. Dahil yung binigyan ng amo niya, passport niya,
balikan. Mm. Kaso nga lang, naikwento niya sa akin na hindi ganong magkasundo yung babae, amo niya at saka siya. Mm. Eh, sabi ko, huwag na. Baka mamaya makaisip ka ng kwando, baka patayin ka o ano. Yun, dinilig naman niya ang sinabi Hindi niya. na bumalik. Hindi na bumalik. Oo, tama rin. Tapos nung punta ko ng Manila, nagpunta, nagkita pala sila ng dati niyang asawa. Kaya yun, doon sila, pero nagpakasal na sila. Nagpakasal. Pero ang dami ng anak, Ilan? 5. Oo. 5 na ang anak. Okay lang yun. At least magkasama pa rin sila. Ah. Masipag sila pareho. Kahit anong hirap, basta nagsama. Pinakamasaya na yun. No? Opo. Sige tay ha. Huwag ka masyadong mamroblema. Huwag kang mahiya kung anong kailangan mo. Ha? Baka mag-CR ka. May CR dito, may CR doon. Nakita mo yung bahay doon? Ah. Ang daming CR. Kahit saan ha? Diyan lang ako sa labas Oo, may maraming CR CR na ha. Huwag kang mahiya. Sige, para mapagpahinga ka. Kasi bukas, aalis tayo. Okay? Ah. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Sinabayan ko lang po si tatay sa pagkain, pag-dinner, para masaya naman siya. Maraming salamat. Bali, maghapon hanggang magdamag siya rito para makikita ni tatay or para nakikita niya kung paano namin inaalagaan. Makita rin niya yung mga hinihigaan ng mga alaga natin, lalong-lalo na sa anak niya. No? Kaya bukas, babiyahe kami papunta sa bahay pagamutan. Magandang gabi po sa atin lahat mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-ingat po tayo. At syempre sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mabuhay po tayong lahat. Gabayan tayo ng Panginoon. And God bless po.